Nasabong ni Commodore Taryalan, oo, yung kahapon po. "Boss, bakit si Bongo at Bato ang lakas sa survey?" Tapos pagkampanyahan wala naman tao, 'di ba? Bakit kaya? Baka minamanipula nila yung survey. Tanong ko lang, kasi survey are the best forms of mind conditioning. Pangkondisyon yan sa tao. Sabihin, "Uy, usapang Bongo, nandito agad si Bongo." Jam Castillo, shoutout. Kaririing mo, bakit pinagod ka ni Ran? Ha? Gumawa kayo ng milagro ni Ran? No. Wala namang masama mag-boyfriend kayo, mag-asawa kayo, mag-jowa kayo. Ba, walang masama dun. Ang survey kasi, mga kapatid, ay isa sa pinakamabisang pang-mind condition, panglinlang, panglito sa mga botante. Sasabihin kasi ng mga, "Uy, nasa top, ay boboto ko." Pero huwag kayong magpaniniwala, bumoto kayo na nang-aayon sa inyong konsensya. O dito, nananawagan si Bongo. Sa mga vloggers, huwag kayong titigil sa pagpapahayag ng totoo. Hoy, Bongo, yung mga vloggers nyo, hindi totoo yung mga pinapahayag. Mga fake news, mga sinungaling. Kayo ang tulay ng impormasyon sa marami nating kababayan. Sa inyong mga boses, mas mapapalapit ang mga pamahalaan sa tao. Mukhang binabalewala niya ang mainstream. Mukhang, gusto niya mamayagpag yung mga fake news vloggers kaysa sa mga journalist, broadcasters. Okay lang, di ko rin naman ibubutay ang dalawang 'yan. Mabuti pa itong mga voters ni Lenny ay may isip pa, hindi pa nilulukuban ng kadiliman kaya nakasuporta kay BBM. Pero ang leader ng INC ay wala, 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 nawawala. Kaya si Marcoleta ang nag-take over sa iglesia. Kaya ang tawag ngayon sa iglesia ay Iglesia ni Marcoleta. Ah, no. Mas gugustuhin ni umaasa ang kandidatura ni Bongo sa mga vloggers na fake news kaysa sa mainstream. Bakit? Yun din ang pinagtataka ko. 'Pag sila ang nagpa-rally, walang pumupunta. Nenita Miranda, pa-shoutout, birthday ko ngayon. Shoutout. Birthday. Happy. Birthday daw niya, eh. Ayan, obligado tayo. Happy birthday, Nenita Miranda. Sana humaba buhay. Sana maganda lagi ang pangkalusugan. Sana laging may nagmamahal. Dario, good afternoon, idol. Nakakatawa kung panoorin. Go job. Baka good job. Albert Nyones, si Marcoleta na pala may-ari. Leader, di ko sinabi may-ari. Ang may-ari, ang may-ari ng iglesia, si Kibuloy. Bakit kamo? Parte pa rin yan ng sanlibutan. Okay? Kung parte yan ng sanlibutan at ama ng sanlibutan si Kibuloy, technically, pag-aari niya ang iglesia. Amen? Amen. Sabi dito ni Blanca Magada, basta walang sariling isip ay walang bait sa sarili. Wala ring bait sa tao yan. Noto Team Duterte. Diba? Thanks. WC. Paiksian ng sagot. Diba? Sabi niya, thanks. Ang sagot ko, WC. May iksi pa dun, yung K. Okay. Mamakaawa sa'yo. Bagtit, dalawa ang tinatawag na ingat yaman ng mga Duterte, Kibuloy at Manalo. Eh, wala na yaman si Kibuloy. Wala. Libog na lang meron kay Kibuloy. Apakabait, kaya idol ni Marcoleta, kaya pinagtatanggol niya China. Ngayon, kung mabait siya, kailangan ko na siyang gawing santo? Hoy, tandaan niyo, bago maging santo, mamatay muna siya.
Sige nga kung nababaitan kayo kay Marcoleta, patayin niyo nga si Marcoleta para gawin natin santo. Nga, kung hindi niyo mapatay si Marcoleta, hindi salbahe si Marcoleta. Kaya pala lakas ng loob ng mga dutae mag-vlog dahil si Bongo pala nagpupundo sa kanila, of course. Mga buladas ni Bongo maraming nabola sa palugaw. Oh, sabi niya, kailangan ng maitawid ang gutom ng mga Pilipino. Sa tingin mo mabubusog yung Pilipino sa isang tasang lugaw? Gago din 'to, eh. Oo. Michael Pangan, hello. Oh, hipokrito, bobo. Sabi ko sa inyo, huwag kayong boboto ng inchik sa Senado. Ang Senado para lamang sa mga purong Pilipino. Tunay na Pilipino. Lang. I thought you will going to have your haircut. You will go? Oh, you ask Manny. Ah? You will not go to have your haircut? Now, I have work tomorrow. Bakit tahimik si Manalo? Eh, missing in action nga. Iboboto ko po yan, idol, si Marcoleta, pang 13. O, pang 13. Para bumoto ka ng sobra dun sa 12, lahat ng boto mo, wala na. Boss, sabi nila, kaya daw malakas si Bongo kasi dahil daw sa Malasakit Center. Bakit? Pera ba niya yan? Pera niya yan? May nilabas siyang pera doon? Naniniwala ako dyan. Hindi naman sa kanya yung Malasakit Center na yun. Sa Pilipinas yan. Sa mga Pilipino yun. Gasgas ang mga mahirap sa kanila pag kampanyahan pero ang nakaupo na wala. Marcoleta napahiya kay J. Tariela. Oh, makita nito kabubuhan. Mas may bububu pa rin pa ba dito? Sabi niya, ewan ko ang totoo to ha. Basta nakita ko lang 'to, naghihimutok dahil sa baril-baril. Senator Robin Padilla has called out the Commission on Elections for imposing a gun ban every election at the expense of responsible gun owners like him. Kung responsible gun owner ka, di sana hindi ka nakulong dahil sa illegal possession of firearm. Unang salpak pa lang, 'di bang kaagad 'tong si Robin Padilla. You are calling yourself as a responsible gun owner. Why? You are prison because of illegal possession of firearm. Tingnan niyo kung gaano niya gaguhin ng tao. Tingnan niyo, bakit kapag eleksyon, bakit gun ban at pinahihirapan ng mga legal gun holder, pero ang mga kriminal sila ang mga may baril? Gago ka, tinawag mo na ngang kriminal. 'Di ba? Siya na nagsabi, mga kriminal. Ngayon, gusto mo bang maging kriminal? Eh, di humawak ka rin ng baril during gun ban. Tingnan niyo kung gaano kabobo 'to, Robin Padilla. Bakit lagi tayo apektado kapag gun ban? Padilla, a gun aficionado who served sentence for illegal possession of firearms said, inilatag ang batas na 'yan. That is not just a hindi hindi pangkaraniwang ordinansa 'yan. That is a law. That pagdating ng election period, kailangan ipagbawal ang pagdadala ng baril, lisensyado man o hindi, para maiwasan ang paggamit ng mga baril na 'yan sa mga krimen. Imagine mo, you have to think of it, na kapag ang isang kandidato merong permit to carry during campaign period, nakadala yan ng baril at nagkasagutan sila ng kanyang katunggali. 'Di ba, takaw disgrasya 'yon? Hindi yata naiintindihan ni Robin 'yon. Robin Padilla. Pati asawa ko tawa ng tawa habang naririnig mo sinasabi mo, "From Batak City, Ilocos Norte, home of the great leaders, Batak." Wala kayo sa'min.
Badok Ilocos Norte ako, eh, home of the great killers. Lalo sa campaign period madami na nagbarilan. Ngayon, kung kontra, sana itong si Robin Padilla, you are a senator of the state. You are a senator of the Republic of the Philippines. Revise the law, amend the law, or dismiss the law. 'Di ba? Huwag kang putak ng putak. Huwag kang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Lalo sa campaign period, madami na nagbarilan kung walang gun ban. Yes. Bakit daw yung mga kriminal nakakapagdala ng baril? Eh, gago ka, kriminal nga eh. There's a reason they called criminal because they are not law abider. Ngayon, kung gusto naiinggit ka sa mga kriminal, edi magpa-kriminal, maging kriminal ka. Ganun lang. 'Di ba? Ngayon kung natitingin mo nasisikilang yung karapatang pantao, you are a senator, baguhin mo ang batas. Yun lang, kaysa naman mas mabuti na yan, baguhin mo yan kaysa sa ipasa mo yung drugs, yung paggamit ng marijuana. Baka palakpakan pa kita. Napakatanga talaga yang Binoy na yan. Gun ban na nga eh, ang daming yung napapatay at nababaril. Paano pa kaya alisin niya? O, kaya nga, hindi niya naiintindihan yan. Sino ba kasi bumoto dyan? Malasakit Center tapos i-turn over ka din sa PhilHealth. Eh, yes. Because ang pinapanggalingan ng pondo ng Malasakit Center is mostly on PhilHealth. Yan yung mga pinagagalingan ng contingency fund. Hindi naman alam ni Robin yan paano niya baguhin. Ang nakikita ko lang, si Robin masyadong grandstanding. Yung ginagamit niya, parang ginagawa niyang showbiz ang Senado. Pinapakita lang ni Robin kung gaano siya katanga at bobo. No, real talk. There's a reason why. Kung bakit inilatag yung batas na yan. Diba? Eh, dapat questionin niya yung institusyon na kinabibilangan niya ngayon, which is the Senate of the Philippines. Who made that law? Diba, akala ko ba advisor niya si Butiki? Kaya nga bubo eh. Advisor niya si Butiki. Kaya asahan ka ba ba? Kung bubo yung advisor mo, bubo. Mas bubo yung ano. Senador Carobi, ipasa mo na yan. Gusto mo na wala ng gun ban. Kaya nga. Aray naman, nabubuko yung tanga na yan. Buisit talaga. Ginamit lang malasakit ang pera galing PhilHealth. Doon naman lagi. Kaya nga, kaya ang daming controversial dyan eh. Na nagagamit yung malasakit center for corruption. Di ba? We have Department of Health already. We have DSWD already. We have so many agencies who are helping the Filipino people. Apay at damet gayam ka nagnagan ko nga kadwa tayo bagtit. Gwapo siguro nga kas kanya. Ayun ang hindi ko malalaman. Oo. Dario. Si Dario yun. Taga Batak. Dario? Taga Batak yung asawa mo? Taga Batak ka? Taga Batak. Taga Bata. Na pagkapuan tempanada. Nick Borromeo, pero bilib na bilib pa rin ang iba dyan sa Malasakit Center, kaya dapat iboto daw. Bilib na bilib yung mga Malasakit Center. Yung mga sa Malasakit Center, yung mga hindi nakaranas ng proseso. Pero yung mga nakaranas ng proseso ng Malasakit Center, ay isinusumpa nila ito. Ano to lang, real talk yan. At saka yung mga nalilibre sa ospital, huwag niyong sasabihin sa akin na Malasakit Center ang gumagalaw doon. Social workers under DSWD. Social workers ng hospital na nagko-connect sa inyo para malibre, mabawasan yung inyong mga bayarin. PhilHealth. It's not Malasakit Center. Okay? Pinapabango lang yung Malasakit Center na lang para yan. Captain Prasya lang. Pinapabango lang yung Malasakit Center na yan para sa mga politiko. You have to praise the government, not politicians. Politicians, you are paying them to work.
They are paid to do their job. Okay? Kasi parang Leonidan Negrillo, shoutout. Ang sinasabi niya sambahin mo yung pulitiko. Eh, gobyerno. You have to praise the government, not the politician. Eh, magkano yung sinesweldo ni Bongo? Kung tutusin kulang pa yan sa'kin sa trabaho niya, kulang pa yan. Araw-araw mong pinapasawran nagse-selfie-selfie lang. Kung sa private sector yan, ako amo niyan tinadyakan ko na. Sayang ang oras na pinapasahod ko sa'yo. Diyan sumikat si Bongo sa malasakit pero dinikit lang, pero pondo ng PhilHealth wala namang pera si Bongo diyan. Totoo, real talk. Lagi nilang pinapalutang niyan sa SOCMED, bakit kay Bongo ba lahat? Eh, tatanong ko sa kanya, pera ba niya yan? Kasi ganyan yung sabi niya, di ba? Pera niyo ba yan? Pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan. Babalik ko kay Bongo. Pera ba ni Bongo yan? Pera ng taong bayan. Iti puon, tili lungko, sarap. Ngem ni tatang ko na iyanakin jay asinggan. Kasinsin ni tabako nga anak day di apon at yung ramo. Eh bakit Padilla apelyido mo? Ano-ano mo si Robin? Robin Padilla. Dario Padilla. Yung isa nga diyan kaapelyido ng nangkukulam. Kasama natin dito, Manong Philip, di ba? Kaapelyido mo yon. Daming lumabas na picture nun. Ingat kayo, Ingat kayo. Ano, babalaan ko na kayo.